Mukhabantang kita. Personal Gino. Colliot, Tissot, Cartier, Vacheron Constantin. Ako, hindi ba Constantine yun? Constantin. 40,000! Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Okay. Gatanong po, sir. Hi sir, Ben po. Angelo Bernardo. Yes sir, Angelo. So, sabi niyo meron kayong shop. Meron po, sa may ano lang po, Thomas More na to. Ganyan. Madrin yan. Ano yung binibenta niyo sa shop niyo? Usually mga toys, pero Japan. Mas heavy kami sa watch repair, sa straps. And sa restoration. Sa restoration. Opo. And nalaman ko po na medyo may kayo sa vintage. So nagdala po ako ng vintage na. Excuse me lang, ha? Hello? Oh, sir. Nasa shoot lang ako eh. Bibilin mo? Pag kung bibilin mo, ano ako doon? 3,000 ako. So, sige, deal. Ay! Ayun! Ano nga ba? So, mga ano lang, nagdala ko ng mga ilang vintage na rin. Oh. Sa feeling ko, mas may appreciation kayo kasi sa mga bata ngayon. Ganon. So, kamusta ba yung ano? So, nagdidil ka talaga sa mga rin? Opo. Okay naman. Ang mabenta, the usual, mga Seiko, mga pre-owned na Swiss, ganyan. High-end, marami na. Pero, mababa yung margin sa high-end kasi mabilisan. Kahit na hype sila. Mababa yung margin. Opo. Kasi mabilisan. Siguro mababa siya pag nagmamadali ka. Tama. Tama. Pag hindi mo nagmamadali, pwede na. Correct. Or kung mali yung bili, baba yung margin. Sige, tingnan ko lang itong mga to. Sige, sir. Ito ay hirap magbasa. Yan yung mata ko. Sheffield na Swiss watch. Swiss watch. Okay. Diver siya. So, medyo malaki siya for its time. I think it's 70s. Ano yung ibig sabihin ng anti-magnetic? May mga materials kasi before na kapag, kunyari, nasa X-ray machine ka, you work in mga malalaking speakers, ganyan. Kapag hindi anti-magnetic yung case mo, either magiging inaccurate siya kasi mamamagnetize si makina. Yung pala yan. Or, masisisira siya, hindi siya gagana na maayos. So, usually ka pa rin paparepair, kasama yung demagnetization. Demagnetization. Opo. Para gumana siya ng maayos lahat. Ito naman, ano naman ito? Ano po ata yan? Roll card. Okay. Parang kahilera siya ng racing. Gusto ko sa kanya, mukha siyang Explorer 1 ng Rolex. No date. Door 1. Bigyan lahat sa akin tumatawag sa ito. Ito naman, ano ba? Ano ba yan? Yung natin yung chronograph. Ito yung Boulevard. Boulevard. Chronograph. I think it's somewhere in the 60s. Ang kanyang... Somewhere in the 60s. Sa time pa ng war. Hindi ko rin kung ano yung pinapang... May mga chronographs ako before. May pulsometer or pulse meter. Yun, parang to doctor's watch. Then hindi ako sure kung ano siya. Pero gumagana naman si chronograph and timekeeping okay. Okay. Yan naman po. This is it. This will say, alright. Okay, ito naman. Yan naman, I think, yun yung mga brand na vintage na hindi sumikat or madaling namatay dati. Britannia watch. Yeah, Britannia watch. Anti-magnetic. Anti-magnetic. Ayan, rubies. 17 rubies. Ano yun nila? 17 jewels, it means ano lang siya, merong 17 components na importante. Yung
number of jewels. Hmm. I think yun yung mga importante na parts para gumana na maayos yung watch. Bakit nga ba may mga ganyan sa loob? May jewels? I think before actual rubies yung ginagamit. But then as time passed, pahanap sila ng material na mas mura. Pero dahil para mas luxury ang basa ng mga tao, jewels na. Jewels na lang. Pero it simply means marang some part or gear na importante. Okay. I gets. Okay. Wow. Sige. Ano bang presyo natin dito, sir? Ayun. Dito kay Hoyer Pocket Watch. Hoyer nga, oh. Yun kasi- Bakit hindi tag Hoyer? Yung Hoyer po kasi, yung tag, I think it's a racing development company. Inakuha nila yung Hoyer na brand. Nung nagkaroon ng quartz crisis. So, naging tag Hoyer na siya. Okay. So, yung before, yung mga luma na Hoyer na watches, pocket watches, hindi mas desirable. Okay. Kasi sila na yung medyo horologically significant. Sige. Ito magkano? Dito po, kay Hoyer Chronograph, okay na ako ng 5K. 5K. Opo. Okay. Ito? Dito naman, 7.5. Dito sa tatlo, fairly common. Pero service na lahat. Dito Service kay na lahat. Chronograph, okay ako dito ng 4.0. 40. 40. Wow. Hindi pa na. Wow. Sanay na ako dito eh. 40,000! Okay, ito 40,000. Tapos ito magkano? 7.5 isa. 7.5 isa. Kawa naman sa 7.5 nito. Pwede bang 6,000 na lang? Yan, O 5,000 na lang? Hindi. Hindi ko alam. Sige, ganito. Nagsisimula pa lang din ako sa watches. Wala pa ako masyadong alam dyan. Tatawag tayo ng ano. Bigyan natin ng marunong sa watches. Yeah, sige Wala? No problem. Sige, para at least maturuan ko sa valuation. Apo. Okay. So, walang iba kundi si Sir Dominic Albert. Sir Tom, ito, hopefully, legit na to kasi puro hindi legit yung yung dinadala sa atin eh. Pero ito mga watches na medyo interesado ako. Can you say something about these watches? Okay, stopwatch. Yeah, stopwatch. Pero ano siya, Hoyer yung tatak. This is it, stopwatch. Mm. Okay. Higher. Tama siya. Ito yung start ng tag. Okay. Tag Hoyer. Tag Hoyer, oo. Yung Hoyer, binili nag-merge with Technologies Avant-Garde in 1982. Technologies Avant-Garde. Naging Tag Hoyer. Then yung Tag isa Heuer. yung F1. Tapos yun yung Formula 1. na Tag Heuer. Okay. Na late 80s na naging popular. Late 80s, early 90s naging popular. Siguro may dream watch natin nung high school tayo. Correct? Oo. That one. Yun yung Para dahil. magkakabats tayo ah. Yung naging collector, may collectors ng Heuer brands. Yung mga Heuer chronographs, siguro mga 2,000 to 3,000 pounds. British pounds ang lakaran. 2,000 to 3,000 pounds. Even higher ang lakaran. Wow. Hindi, yung watch. Yung pocket watch na Hindi, yung chronograph. watch sa chronograph. Ayun ang lakaran from the 60s. Medyo may iconic siya, nakilala siya. Kumbaga kung gusto mo ng top watches of the 20th century, kailangan mo ng isang Heuer. Oh, okay. May isa or dalawang Heuer. Kalimutan ko yung exact Heuer na cost. Pocket watch siya, so medyo hindi ako masyado maano sa pocket watch. Legit naman, mukha naman. Okay. Ano buksan? Yeah. Sige. So, hindi pa napapalitan din yung parts niyan? Ko alam yun. Kailangan ko na buksan. Normally kasi ang pocket watch, konti ganun lang kung buksan mo yung likod. Yung loob. Tapos ang pinakamahalagang part, signed yung gear. Nakalagay ko yun. Alright. So, yun yung gusto natin makita. Oo. Kailangan yung gear nakasulat ko niya. Otherwise, napalitan na. Okay. Um, Hoyer and tag. Yun yung Rating. rating talaga. ang halos lahat ng brands may claim to fame. For example, Willis and Ardan, it's navigation on water. Okay. Breitling and Longines, it's aviation. So, ito, bakit siya may nakalagay na US government? Ano ba? Kinmission ba ng US government yung Malamang. Hoyer? Malamang. Para saan to? Sa Olympics? No? War. Mission Impossible.
Impossible, o nga, no? War. Cold War. Ano nga, gano'ng I don't ano think to? Cold War. I don't think it's Cold War. Pero before that. Well, mo spice. Before that. Mayroon silang time detonation. Ano siya? Cold War. Paano nagde-defuse ng bomba? Before the war. So, anong age nito? Sa tingin mo? 60s, maybe 70s. 60s or 70s itong Cold War na rin. Talaga. Alright. Okay. Cold War na maging hot war. So, ano nito? Anong bag? For example, ngayon yung May presyong eBay. alright. Presyong Pilipinas. May presyong reseller Pilipinas. Okay. Presyong reseller, Sa syempre. Pilipinas. Dahil ito lang ito kukolektahin. 3.5. 3.5. 3. Ganun. Kung reseller sabi mo eh. Alright. Kasi, baka may kumagat na 5,000 sa Pilipinas eh. Okay. Baka 6. I mean, wild guess to kasi hindi ako masyado maano sa pocket watches eh. Alright. Sige. Ito namang, apat na to. Ito muna. Familiar ka ba rin sa brand? Boulevard, yes. Familiar to. Boulevard? Medyo may following to. Hmm. Ano siya? Kumbaga sa may niche siya. Okay. Before nagkaroon ng 100% in-house ginagawa na relo, orderin mo yung movement sa isang place, yung case sa isang place, yung Okay. dials sa pagawa mo, kakapit mo na lang, yung mo. Okay, so parang In-assemble mo. in-assemble mo. Okay. Assembler siya. So hindi ko uncommon na makakuha ka ng Breitling tsaka ng brand na hindi kilala na pareho movement sa hapon. Okay. Yung mga straps na, parang hindi na original. Ay, hindi ko original, I'm sure. Okay. Definitely yun. Tsaka depende sa relo, ibang relo, yung issue, walang strap, bibili ka pa para mamili. Ganun ba? Halos lahat ng Russian watches nila. Kaya wala kang makikita dalawang Russian watches na magkapareho ng twist ang strap na original. May Russian watches ako na. Pero halos lahat ng Russian watches yung issue, relo lang, tapos isang tin case, holding instructions. So, yan magkano yung ganyan? Reseller. Well, Reseller. eBay, matagal lang mo benta, $350, $300. $350. Sa eBay, matagal mo benta. Bibilin mo to, baka may kumagat ng I think 7 Pilipinas. 7,000. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas I mean, that's just me. Pero, I'm not sure kung may kakagat na mas mataas pa. Super niche kasi ang Boulevard na brand. Kaya kung Breitling ka, sabihin ko, nagtaga mo ng 0 lang. Or Okay. Breitling. Breitling. Nagtaga mo ng 0. Ano Breitling? Boulevard. Boulevard pala. Kung kilala siyang brand, nagtaga mo ng 0 yung estimate ko sa dulo. Alright. Sige, gets. Okay, ito naman. Gano'ng katagal na kayo nagre-relos? Probably I started collecting 2013. Okay. 2013. Tagal na. Susi siya, Mm-hmm. and mukha namang service siya na tumatakbo, na maayos. Okay. Hindi siya kilalang brand. Ano siya, ito yung isa sa mga brands na nag-fold ng Quartz Crisis. Quartz Crisis. Ano yung Quartz Crisis? 1969, Seiko Astron, yung na-issue ng Seiko. And yun yung unang-unang relo na battery ginagamit. Unang-unang relo na battery. December 1969, sold for $1,250. If meron ka nun, 200 lang ginawa na sa buong mundo. Kung meron ka nun, na magandang kondisyon, kung na yung kotse mo. Bakit nga ba nagkaroon ng Quartz Crisis? Well, yun kasi, yung relo, functional siya. Ngayon kasi pwede ka na mabuhay na walang relo kasi may cellphone naman. Noon, kailangan mo talaga ng relo. Okay. As in, kailangan mo. And hanggang ngayon, actually, may mga trabaho na kailangan mo pa rin ng relo. For example, piloto. Saka yung mga flight attendant. Anybody in aviation. Anybody.
But piloto yun talagang kailangan. Kasi Siguro sa pag vapor eh. pag nag-down pag nag-down yung GPS, kailangan mo i-time yung flight time mo. Habang kung aabot yung fuel mo. Kasi gagamit ka na. Tapos yung parang, Mathematical computations. isipin mo na parang, Marco, yung 150 knots must turn after 35 minutes. Time of 35 minutes must turn. Kaya kailangan mo na gano'n, para ma-plan mo yung route mo. Parang ano yan, no? Dead reckoning din tawag. Pero so pati ang part ko kasi kung titignan mo sa gabi yung mga stars, kailangan alam mo yung time of day para alam mo yung position ng star para ma-compare mo sa book of charts. Para sa navigation. So yung mga piloto may mga book of charts sila. Hindi, pero ito, map tsaka direction. Di ba pwede tumingin sa baba? Hindi na ako tayo sa Negros. So yung makikita mo, para alam mo na sa Negros ka, hindi mo alam kung gano'n ka talaga kapalilipan. Okay. So nag-down yung GPS. So nagdaan yung GPS. Okay. So quartz crisis, balik tayo sa story. Hmm. Yung relo, yung mga relo, normally dati, kahit yung mga hindi kilalang brand, minsan kalahating buwang sweldo is ang pinakamababa. Wow. So kailangan mo, kalahating buwang sweldo ng pangganiwang tao. Okay. So kailangan mo ng relo para mo, lalo na kung may hinahabol kang train, may hinahabol kang kailangan mo ng relo. Yung mechanical watch, hindi kasi accurate ng quartz watch. Ang mechanical watch. Oo. For example, yung Casio mo, Hmm. na yung baterya, mas accurate pa sa pinakamahal na Rolex. Since functional siya, may baterya na hindi mo kailangan problemahin kasi ang mechanical na galaw, kailangan mo susihan or kailangan mong galaw-galawin para mag-wind. Iwanan mo sa cabinet ng isang buwan, balikan mo tumatakbo pa, on time pa. Okay. So, ang nangyayari, yung dating relo, may makukuha kang relo na, kumbaga kung dati, kung saan na yung pera, 10,000 pesos yung pinakamura, may makukuha ka ngayon, 2,000, 1,500, gano'n. Okay. Pili ka ng baterya, and papalitan mo yung baterya, gagana siya. Okay. And wala kang problema sa yung mga problems ng kailangan mo ipalitan yung oil, ng baterya. Okay. Sige. So, value magkano? Honestly, hindi ko alam kasi hindi siya kilalang brand eh. So, Sa kilala. so ano to? Kung hinawakan mo to, baka isang taon mo to hawakan. Sa atin, medyo tagal na yun. Hindi, baka isang taon, baka lampas pa. Kasi yung mga brands na hindi kilala, konti lang ang follow. Ilan lang ang brands na hindi kilala na may follow. For example, Walcom. Hamilton buhay na. Elgin. Bulova buhay pa. Buhay pa. Buhay pa yung Bulova. Even though it's owned by Citizen. Ganun, binili na ng Citizen. Oo. So, ito, Kala mo other way around no? Kasi mas prestigious yung Bulova kaysa yeah, binili ng Citizen. But yung mga unknown brands, may niche na sa buong mundo, konti lang talaga may hilig yan. Tapos, pag tinanggal mo pa yung timing, yun, ang ilakaran ng isa medyo malaki to, mga 36 millimeters. Okay. Medyo malaki yun sa panahon nun. Malaki yan. Oo. Okay. Anong year ba yan? 60s to. 60s. Ang style niya, 60s. Malaki siya itong panahon nun. So noon, pagkitan. Kasi World War I, nag-start yung ganun. Sundalo, hinali niya yung pocket watches sa wrist niya. Para hindi na kailangan buksan, pocket niya bago bumaril. So doon na-invento yung pocket watch? Yeah, doon naging uso. Ay, yung wristwatch pala. Yung naging uso. Dito naging uso. Kasi babae lang yung pocket watch na, nag-wristwatch na. Wristwatch. Alright. So in World War I, may isang British officer, kinali niya yung pocket watch niya sa wrist niya para pagbaril niya, ganyan lang. Tapos ang uso doon, kaya sinabi ng mga tao, ang laki naman, so lumiit. So noong 60s, ang uso maliit. Okay. Ngayon, bumalik sa uso yung malaki. You learn something new every day. Yeah. But itong brand na to, honestly ngayon ko lang narinig. Okay. Kaya sabi ko sa'yo, it might take a while. Might So, take a while. yeah. Sige. Ikaw naman.
So, ito, replacement na rin yung strap niya, no? Okay. Walang wig. Walang wig. Lahat ng strap niya, Pati ito? Brand new. ano more. Kasi nga, di ba may watch strap ako? Walang, walang, May trap house. Hindi kasi walang wig, di ba? Sa amin. Walang wig. Ito, alam ko, ano to? Alligator. Alligator. Yeah. Okay. Not sure. Rockar, sa ngayong panahon, level siguro ng Michael Kors. Michael Kors. More or less. Okay. Medyo malaki yan, so medyo mas mahal ng konti. Isa pang, Kumbaga, baka may bumili sila ng 3.5. Baka may bumili, pero matagal rin. tagal. 3.5 to maybe. Kasi ano yung mga unknown brands, yun talagang super nakakagulat. Realistic, basically, yung mga unknown brand, nakakakita ka. Yun ang ano mo. Ang may following talaga na medyo na-defunct na are, yan, Algin, Welcome, defunct na kilala. Matagal, ito, matagal pong mga to. Okay. Tagal makakuha. Well, in general ba, gaano kabilis mabibenta mga turnover? Yan sa brand. Well, sa brand. Kunyari, meron kang Rolex, ano, mabilis ba yung Rolex? Oo, mabilis ang Rolex. Rolex Seiko At the mabilis. right price. Rolex Seiko mabilis. Okay. Hindi, I mean, right price. Kahit iba-ibang relo, kahit sabihin mo 1,000, baka wala ka mapibili. Okay. Yan, So, mas maganda ba na Tas, kung may invest ka sa watches, kukunin mo na yung mga high-end. Kung ganyan. Okay, investment. Assuming may pera ka, siyempre. Ano ako, Or- a definition of an investment is tumataas ang value. I'm not, relo, parang kotse lang yan, bababa value, Alright. generally. Might get lucky. At saka, a lot of the time, pag relo, willing and dealing na eh. Paano willing? Pag nag-negotiate na kayo. Pag nag-negotiate na, Okay. okay. Tsaka, kung magkano mo nabili. May jackpot naman kahit saan eh. Kahit kung Okay. anong collector may jackpot. May jackpot sa coins, may jackpot sa relo. Like yung Zodiac na ginamit ko dati. Magkano bili ko doon? 500 sila. Wow. It's worth 6,000, 7,000. Okay. Sa tsambahan lang din. Itsambahan na. Kasi isang file yun ng mga aming sirang relo, 500 ko nabili lahat. 20 watches, 19 keke basura sira. Pero yun yung isa-isa mo maganda. Ikaw sir, ganun din ba yung ginagawa mo? Nakamakiw ka naman. Oh, usually. Pero for my personal taste, Personal taste. sa personal collection ko, the idea is to buy yung mga iconic na models sa kilala na brand na produce in limited quantities. So, kunyari, meron kang Speedmaster watch. Bibili mo doon, Tintin, doon sa mga Snoopy, mga Alaska Project, na limited to, say, 500 to 2,000. Yun yung medyo nakita ko, nagbibigay yung price na pataas. Yung mga Schumacher na Speedmaster. Sure tayo, pag namatay si Schumacher. Well, actually, sa mga die-hard watch aficionados, sabi doon nila, ang totoong limited ed 125 or less. Correct. 125 or less. So, pag namin mo 5,000, 2,000 lang. Ano ba yan? Marami ba yan? Si Seiko, nag-limited edition, 10,000. Wow. Para lang, I think it's a marketing. No, marketing pro. I mean, Patek Philippe makes 5. Correct. Shit, guys, say ko, here's one time kumuha isa. Ano na ko before, Sir Angelo, Porsche design. Porsche design, yung mga na binili ni, suot ni Tom Cruise sa Top Gun. Binenta ko siya ng mura. Kasi ang tagal mag-release ng Maverick na sine. Kasi nag-release na siya, nag-times 10 yung presyo niya. So, nalungkot ako. Hopefully, ikaw. Kasi nabenta mo before. Oo, before. Siguro mga 6 months lang before nag-release yung Maverick. Naging inflation. Oo. Ayan, Sir Dom. May tingin ka dyan. Honestly, hindi ako sure kasi hindi ko siya ever narinig. Sheffield? Sheffield? Sheffield. Okay. I'm not sure kung diver siya or diver inspired lang. Kasi ang diver inspired 90s na yata lumabas. 90s.
ang biggest issue ko dito is hindi nilalaki ko. Hindi na lock ito. So, ano ibig sabihin pag hindi na lock ito? Huwag mo siya i-up dahil to molding speakers. Pwede pumasok yung tubig doon. Oo. I mean, if you look at most Seiko divers, may part na pag push lang with people, maglalak yung crown. Para hindi pumasok. Lahat ng Seiko diver ganun. Okay. So, yan, okay. Sige. Tapos, kasi may bezel, is kumagana yung bezel. Bidirectional or unidirectional, okay lang yun. Kasi may bidirectional bezel. Okay, ano to, Sheffield, parang nakinig ko na pero I don't know anything about it. It's like I asked you about Nepalese coins. Ganun ka, alam mo may Nepal, alam mo may coins, pero okay, now what? Okay, so what? Ito na ganun. Nakinig ko na yung brand, pero wala ako alam. Simula. So, ang hindi ka sigurado dito, ito. Well, hindi sigurado. Hindi, I mean, in terms of value, hindi ka familiar sa brand, eh. Di ba? Value-wise, di mo sure. Yeah. First time to see the brand. Ito rin, hindi ka sure. Ito, more or less, ulit ito, 3? Ay, oo, yan. Actually ito, pwede mo subukan ng mga $250 sa eBay. So, mga Ito? 14. Parang may nakita ko. I'm not sure kung ganyan na ganyan yung model. Ano 14? 1,000 pesos. Yung ganito? Hindi, $250. $250. Saka bawasan mo pa yung eBay fees, bawasan mo pa yung Yeah. Tsaka, hindi ko alam kung yan na yan. Kasi may mga variants na ibang-iba na. So, hindi mo ganun tumingin. It's like ikaw, pag nakakita ka na ng 06 tsaka 05, alam mo yung difference. Yung mga tao doon natitingin nila, hindi nila alam yung 06 tsaka 05 magkaiba. Yeah. Same principle. Magagalit pa sa'yo. So, hindi ko alam kung, pero may ganyan ako nakikita sa eBay. I'm not sure kung yan na yan, or ibang size, or ibang ang mga 250-ish, yung doubles, yung nakuha. Yung nakita ko. Alright. So, ito, So sa Philippines, baka may kumagat ng 7 or 8. 7 or 8. Baka may kumagat. 5, I think somebody will bite. Baka ako yun. Sige. 5 yung price eh. Sige. Ito. Boulevard may following yan. Kasi the Landerdon movement. ano yun? Landerdon movement, yung movement sa loob. Okay, ano yung lander doon? Yun yung movements for Sorry, chronograph. paulit-ulit. Kasi yung movement ng chronographs na ginagamit ng panahon na yun na medyo desirable. Medyo desirable. Tsaka maganda nito, gumagana yung chronograph, oh. Start. Stop. Start. Walang lap timing, pero may reset. Pag may lap timing to, hindi ko mapapakawalan to. May lap timing? Kung may lap Tawag timing, yun nun. Nakasulat, flyback. Hindi. Tsaka ito, prior to... Yung ibang model. May lap timing. Pag pinindot mo to, Hmm. hihinto yun, tapos pag start mo ulit mag-junction. Oh, galing. Kaya, kumbaga sa quartz na gano'n, madali lang yun. Pero sa mechanical na gano'n, mahirap siya. Vintage chronographs have a following. Yeah, 300, nakita ko na nga, para malaki pa lang. I think $300 on eBay. I think that. Mga ganyan. Gano'n. 200, 300 lang on eBay. Hindi ko lang alam kung gaano kadalas magbenta. Sige. Ito. Mga, sabi mo kanina. 5? 5 is the end user. End user. End user na sagad na yun. Ngayon. Okay. Sige, maraming salamat, Sir Doc. Sige. So, alisin na natin to. Ito, hindi ka na masyadong type. Sige. Ito. Sige, wala mo na yan. For now, pupili lang ako ng isa. O dalawa. Sige, magkano na ulit to, sir? Ang price ko, dito, dahil sinabi niya, dito, type pa rin. Dito, 40 ako. Dito, 40. Okay. Dito, 75. 7.5. Okay. Sige. Well, nire-respect ko yung presyo mo. Hindi na ako tatawad kasi dealer ka rin naman. Alam mo na rin yung cost mo dito. Oo. And yung value.
Pass na ka dito. Sige. So, ito, pwede bang ano pa? Pwede ba sa G5? Okay, approved. Approve. Ito naman, gusto mo na swap? Saan? Reloaded. Sige. Sige. Ayan, kunin mo nga yung natin. Marilo natin. At least, meron kang pwede yung from Ayun. dekada. So, pagpipilian ko dito, itong Audemars Piguet, itong Oo. Black Pan, tsaka itong ano, Saka yung ano, Patek yung Philippe mo. Patek Philippe, oo. Oo. Ayoko yun eh. Ayaw mo na. Ayoko ng Patek Philippe. Ayaw mo ah. Ito yung gusto ko para marigalo ko sa babae. Wow! Yan, ito. Tsaka mukha kasi siyang tank. Mukhang tank. Mukhang party tank. Tank talaga. Tank. Correct. Ano yung Cartier tank? Party tank is a classic design na square. Okay, alam mo bakit naging tank ang tawag? Mm. World War I, may bagong weapon at tinawag yun ng tank para isipin ng kalaban, lalagyan ng tubig. That's why it was called a tank. Okay. Ngayon, yung Cartier, nagpauso ng design na square and then they called it a tank kasi mukhang tangke. Okay. Tapos, naging iconic siya ever since ginamit ni JFK. Mukha bang tank ito? Ever since ginamit ni JFK. Ginamit yung JFK ito? JFK and Ganito? tank, Cartier tank. Yung Cartier tank. Party tank. So, kamukha niya yung Cartier tank. Alright. Tingin mo ba fair yung shopping namin? Yan. Universal Genov ba to? I think so. Parang ano, pambabae kasi. Universal Genov is an important brand. It Alright. was used by the Nazis in World War II. Most biggest users. Nazis in World War II. Talaga? And quartz ba to? Winding. 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 Parang mas matang konti to. Small na konti yan. Tingin ko. Pero, pambabae. So, I'm not really sure. Kung brand-wise ha. Kasi, a Universal Genov na panlalaki. That's how it's pronounced by the way. Universal Genov. Genov. Universal Genov. Okay? Polyot. Foliot. Polyot. Yun yung Russian. Polyot. Hindi Poljot. Polyot. Okay, sige. Tissot. Cartier. Vacheron Constantin. Kung di ba Constantine yun? Constantin. Constantin. Kapag nagbenta kayo sa amin ng ganon, pag mali pronunciation nyo, malaking tawad yun. Eh, boss, paano yung JLC? Jeje Lecout. Paano Jeje nga ba? Lecout. Jega Malikot. Jeje Malikot? Jeje Lecout. Jeje Likot? Okay. Jeje Lecout tayo. Jeje Lecout. Okay. Sige. Napaka ano yan. JLC na lang. Sa madali. Oo nga, JLC na lang. Ba't na natin pinapera sa sarili natin? Universal Genov. Well, dami na nating na-overload na tayo dito. Ano to? Medyo kilala ang Universal Genov. Tapos kung original bracelet pa to, hindi naman ano. I don't know. I don't Ako ganyan eh. I don't think so. Oops, nadami na. So, Hindi siya original bracelet. original. Okay. Medyo ano, So, lugi akong konti Konti lang. Hindi naman major. I don't think so. Okay. Kasi ano, ito lang, ito kasi, mas malaki ang following kasi sa dito. And buhay pa Universal Genov. Oh. Pero ang issue ko, pang babae. Pang babae. Kasi ang problema, ang lalaki, normally, dalawa lang ang alahas. Okay. Wedding Relo. ring and Okay, relo. ring. So, ang babae, may earrings, necklace, bracelet, handbags, mga ganun. So, Okay. marami silang, yeah, basta, point is, marami silang pwedeng gawin para mag-show off. Ang guy, ang alahas lang niya, relo. Relo. Kaya, wala kang makikitang $1 million girl's watch. Ganun. Well, meron siguro, pero you know what I mean. It's Okay. $1 million men's watch, ang dami. Alright. Sige. Same principle. So, girls' watches kasi are, market is very limited. Very limited. Tapos ito pa. Women na. Tapos, in a formal occasion, women don't wear watches. Ganun ba? Generally. Okay. Pag naka-evening gown sila.
So, hindi siya nag-watch for naka-evening gown. Hindi, it's not like a guy pag naka-tuxedo, kailangan may gano'n. Oh. Kaya hindi masyadong yung market ng ladies watches are limited. Limited. Okay. Maraming salamat sa inyong info, Sir Dong. Thank you. Medyo Universal Genab kasi medyo may kilala. Nakita ko Universal Genab. Okay. Sige. So, kung lugi lang naman ako ng konti, tapos ito, magagamit ko as opposed dito na hindi naman magagamit. Kasi hindi yung function na nagbili na relay, di ba? Yung pwede mong gamitin. Or pwede may regalo. Ako kasi may pagre-regaluan ako. O yan, sabi ko re-regaloon siya. Ako, kailangan ko ng gagamitin na relo. So, meron kaming meeting of the mind. So, sa'yo na to siya. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, Thank you po. good deal. Good deal. So, nag-meet kami ni Sir Angelo. Very, very fair and knowledgeable naman siya. Hindi siya unlike the other sellers that I've been with na medyo predatory. So, if meron kayong mga items na hindi nyo naman ginagamit or feeling nyo may matatrade nyo so a different items pa na vintage or gusto nyo siya i-encash, very recommended ko itong Decada tsaka si Sir Angelo kasi yun nga, they're very fair, respectful, and they know what they're doing and they support the local market and everyone. Yun lang po.